matuto, Diyos, lalo sa mga bago, Lord, na minsan nakasama, Lord, ng USCHM Church, Panginoon, na yung ginako niyo muli dito, Lord, sa inyong bahay pa ng bahay. Salamat sa buhay nila, Panginoon, dahil alam ko, Diyos, na ito'y, Lord, ay purpose para muli, Lord, ma-restore yung relasyon na meron sila sa inyo. Yung panahon na sila, Panginoon, nakaranas na ng pag-ibig sa iyo, Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, Lord, mangusap ka, gamitin mo lamang, Lord, aking bibig, magdaluyan ang salita mo. Lord God, ikaw makita, ikaw marinig sa buhay ko, Diyos, huwag ang aking sarili. At kung may mga bagay, Panginoon, na karumihan sa aking isip puso, damdamin, Panginoon, tanggalin ko, Panginoon, para, Lord, malayang makakilos, Panginoon, ang banal na Spirit. Holy Spirit, speak with me. Holy Spirit, guide me. Salamat, Lord God, at hindi namin inaalaw anumang nagawa ng kaaway sa lugar ito, anumang distraction na nakakasira ng aming pag-aaral, Lord Diyos, pakikinig ng salita mo, Lord, hindi namin ito, Lord, pinapayagan sa lugar nito. Aming sinasawata ang mga gawa ng kaaway, gawa ni Satan at ang kanyang mga tagasunod. Salamat, Lord God, at mangusap ka, Panginoon, sa aming mga buhay sa umagang ito. Nakikinig ng mga lingkod. Ito po ang namin sa magdalahan. May pasalamat sa matamis pangalan pa, Jesus. Amen. 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 Ayan, nangyari yan sa Numbers. Bago sila tumawid sa Jericho, isang lang, isang kembot na lang. Kumbaga, nakakapasok sila sa tinatawag na promised land. After nila magpalibot-libot sa wilderness na yun, nakita niyo. Sabi maliit pa, nakikita niyo. Ayan. Nagkaroon sila nagpunta sila dyan yung mga Israelita. Tapos sila manalo. Nag-wandering. Ikot-ikot. Pero dyan na sila nagpunta, dyan sa lugar na yan, bago sila tumawid. At yun nga, ay nalaman sila ng isang haring nangalang si Balak. At kung si Balak ay nagbalak na dapat hindi sila makadaan din nga sa lugar niya. Kasi nga, yun yung pinaka-last stronghold din. Bago sila tumawid ng Ilog Jordan, papunta Jericho. Ay nakalagay niya, Moab, across from Jericho. Ayan, pinuha natin niya sa biblios.com. Ayan. Yung Moab, lugar niya na yan, ni Haring Balak. At sa lugar na yon, may isang propeta, nagngangalang si Balaam. Ayan. Tandaan natin, binigyan siya ng emphasis ng Bible, 3 ay 4 na chapter. Grabe, no? At binanggit rin siya sa Old Testament pala. Ayun, gusto ko rin i-emphasize yun. Na bakit siya binabanggit doon? Na isang lingkod, na propeta, na isang wicked. Ayan. Sabi nga sa binanggit siya sa Jude. Sa Book of Jude, sa yung kapatid ni Jesus Christ. Binanggit din siya sa Book of Peter. Ayan. At huling-huli sa Revelation. Ayan. 3 book sa Bible. Kahit sa yung Revelation kasi sinulat lang niya dyan, pero dinikta yan ni Jesus Christ mismo. Kumbaga si Jesus Christ mismo nagsabi about Balaam false doctrine or teaching. Ayan. Unang-una, sino si Balaam? Balaam sa Islam, Balaam na lang. He was a wicked prophet. Ayan. Pero palang ganun, wicked. Prophet siya, wicked. After money. Ayan. Si Pastor na dito. He did hear from God. Ito sinasabi ko, give him some true prophecies. Totoong propesya po ito yung sinasabi niya. Na ipag-usap sa Diyos at naminig niya mismo. Na diyan sa Bible, pag binasa yung Book of Numbers, mababasa niyo na ipagkita pa sa Panginoon para sabihin ng Diyos mismo sa kanya kung ano yung pinapasabi niya para sa mga tao kung kanino man, kung sa Israel o doon sa lugar kung saan man. Kasi hindi siya talaga Israelita. Men, true prophecies to speak. But he was not a false prophet. At yan po ay mayroong mga ganyan dito sa atin. Hindi naman siya, ang battle sa mga based sa mga nangyayari sa ating mga churches dito, lalo sa Riyadh. Ang kalaban is, hindi siya matinag sa labas eh. Kasi kahit anong mga post sa Facebook, katulad yung mga nakaraan, nananakot na naman na ang church is dito yung parang huhulihin ng mga polis. When nag-post kasi sa probinsya galing probinsya yun. At pinost ng isang vlogger. Ano ang pangalan ng vlogger na yun? Yung nakasalamin. Yun, si Juan.
Story in one. Ayun. Siyempre, nagkaroon ng takot yun sa mga leaders. Kahit yung mismong pamunuan ng ACTS, which is under po tayo ng USCS, yung USCHGM under po ng ACTS, is nag-post po yung dating chairman doon, si chairman na Pastor Robert, na wala muna magla-live. Nakalive ba tayo, Pastor? Opo. Okay, nakalive tayo. Nung nakaraan kasi pinagbawal, bawal mag-live. Kasi nga dahil nga doon sa nahuli, isang church sa, hindi ko alam kung anong province, basta province siya. Pero sabi nga doon sa mga tao na, pag ako naman tinatanong kasi, ang sagot ko kasi matagal yung maraming church dito. At dito sa Red, especially dito, hindi sila nakafocus sa mga churches. Maraming kalaban ng ang government ng Saudi. Actually, nasa loob mismo. Kaya nga pinakulong mismo ni MBS yung mga TU niya. Dahil alam niya, mga kalaban yun. Diba? Kaya sabi ko, hindi nakapokus ang intel ng Saudi dito sa mga, kung gusto nila, alam nila, kilala niya tayo lahat, nandito tayo lahat. Kasi napaka-high-tech ng intel ng Saudi Arabia, pinaka-high-tech to. Kasi nandito ang mga katmadinat na proteksyonan nila yan. Kasi pagka yan na dali, wala na, ng pananampalataya nila. Kaya nire-respeto itong Saudi Arabia at ginagasan talaga yung military rito. Pinapondohan talaga. Amen. Sorry tayo. Sabi sa Numbers 22:1-3, ayan, si Balaam isang propeta sa lingkod ng Diyos. Sabi ko nga, ang kaguluhan is nangyayari sa church, tinitira sa loob, hindi sa labas. Kasi yung mga nangyari na yun ng panahon pa ng mga propeta, mga disciple ni Jesus. Ayan ba? Bigla misman. Ayun. May yung mga panahon pa ng mga disipulo ni Jesus Christ na talagang pinipersecute sila sa labas at ang nangyayari, lalong dumami hanggang ngayon bigyan na tayo. Kaya ang ginagawa ni Satan, tapos siya doon sa labas. Ang ginagawa niya, sa likod siya umiikot, backdoor ng simbahan. At tinitira niya yung mga manggagawa at leaders pa. At sa mga ibang leaders dito, marami talagang nababalita, talagang may mga talagang nangyayari hindi maganda. Kasi sabi ko nga, kailangan we have to guard ourselves as a leader, as a Christian. Hindi porket na leader ka na, mag-aano ka na lang, magbabaliwala ka na lang. Special prayer, saka talaga yung prayer and fasting, isa pa yan. Number 1 sa mga leader na tagalan tayo. At kayo pag-usap sa Diyos. Makinig tayo sa Panginoon, ayan Sa mga payo sa akin, pastor na nakiusap sa kunaran, sabi niya, huwag tayo parang Marta, na busy-busy ka sa mga bagay-bagay na masipag ka, pinapakita mo sipag ka, pero nakakalimutan mo yung pinakamalagang bagay na ginawa ni Mary. Yung lumapit sa Diyos at nakinig. Kasi yung kulang sa atin minsan, hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Kaya tayo napapariwara. Kaya tayo, kung ano-ano mga pumapasok sa isip natin. May mga plano tayo na hindi kalooban ng Diyos. Hindi talaga gusto niya. At syempre, hindi tumutugma sa nais ng Diyos dahil ang nais ng Diyos is mapabuti. Pag sa tingin mo mapapasama o kaya magkakaroon ng isang kaguluhan, hindi galing sa Diyos yan. Alam natin dapat yan. Dapat ma-realize natin yun, makita natin yung bagay niya. Kaya yun, tinitira ng Diablo, si Satan, ang church sa loob. At maraming ganyan, muntik pang mga leaders pa talaga yung dinadali nila. At yung iba nawala na kasi talagang hindi talaga sila karapat-dapat sa Panginoon. Sabi dyan, Tagalog, yan, nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita, nagkampo sila sa kapatagan ng Moab, sa gawing silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo, yung mga Amoreo, yung mga tinalo nila, hindi lingid kay Haring Balak, na anak ni Sipor. Ngunit hindi siya makilos laban sa mga Israelita. Sapagkat napakarami ng mga ito, natakot sa mga Israelita, mga Moabita, sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya yun, nagbalak si Balak ng strategy. Ayun, strategy Balak na paano nila matatalo sa sobrang dami ng Israelites. Diyan, sabi diyan, kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, ubusin ng mga taong ito ang mga bahay sa paligid natin tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwan damo. At tagsugo si Haring Balak kay Balaam, si Balaam, na anak ni Beor sa bayan ng Pitor, sa may ilog Euphrates, sa lupain ng mga Amaw.
Ito nga yung pinasabi, may isang sambahyang dumating buhat sa Ehipto, nasakop na nila mga bansa sa paligid namin, malapit na sila ngayon sa aking lupain. Ayun po. Welcome po, ate. Ayun po. Ang aking pag-aaral sa Bangking Bilang, sa pong lingkod ng Diyos na masamang lingkod ng Diyos. Ayan. Pero dito kasi makakuha natin kung ano yung aral. Ayan po. Ready pa tayo? Sabi sa 7 and 8, bali dito, nagsugo na nga si Balak, si Haring Balak sa sa kanyang mga tauhan. Nakusap niya ito sa Balaam. Ayan, nagpunta ang pinuno ng mga Moab at Midian kay Balaam. Nadala ang pambayad para sumpayin dito ang Israel. Sinabi nila, pinapasabi ni Balak, ito ang tugon ni Balaam. Dito na kayo matulog. Nakapansin niyo, di ba? Kung ikaw lingkod ka ng Diyos, tapos alam mo naman na ang gustong sumpayin ng mga taong lumapit sa iyo is lingkod din ng Diyos, ba't mo gagawin yun? At dito mo pa pinatulog yan, mapapansin niyo yan. Dito na kayo matulog ngayong gabi. Kasi kung babasahin niyo yung chapter 22 and 23, mababasa niyo na parang walang ginawang kasalanan si Balaam. Parang sumusunod lang din siya sa Diyos. Pero hindi. Kung talagang aalamin niyo yung mga sinasabi niya, talagang nag-ano rin siya sa pera. Sa pagiging greed niya. Ayan. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ano magsasabihin sa ni Yahweh. At doon nga sila natulog. Yan. Sabi sa 9, itinanong ng Diyos kay Balaam, sino ba yung mga tao kasama mo? Kausap niya na si Yahweh, no? Sabi sa 12, sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong yan. Sinabihan na siya ng Diyos, dapat sumama. Huwag mong sampayin ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ako ang mga iyon. At ang tinutukoy din yung mga Israelita na nagkampo nga doon sa Moab. Pero ito si Balaam, talagang nakita niya kasi pera eh. Alam niyo yun, talagang mahina siya pagdating sa ganun. At sa 18 and 19, ang sagot ni Balaam, ibigay man sa, ito kaya masabi niyo na si Balaam is propeta at tingin niyo maganda yung teacher, sinabi niya rin ito eh. Ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginutpilak sa kanyang palasyo kahit kaunti, hindi ko maaari suwayin ang utos sa akin ni Yahweh. Kasi nung time na tinanong niya, doon sa naunang pag-uusap nila nung matauhan ni Balak, sinabi ni Yahweh, huwag mong sumpain. Yung kanina, yung sa verse 12. Ayan, huwag mong sumpain. Ay yung unang sinabi ni Yahweh kay Balaam na pinasabi niya. Kaya umalis yung mga sugo ni Balak at bumalik uli sila. At dito sa pangalawang pagbabalik, ayan, sinabi niya yan. Pero sa 19, makapansin niya rito, gayon man, di ba nung una pinatulog niya? Dahil may intention nga siya, pinatulog niya ulit. Talagang nagbabaka sakali na Pinatulog ni Balaam. Ano yung baka sabihin ni Yahweh na, sige, kunin mo na, sumpayin mo na yung mga Israelita. Kasi ganun yung mga pera na yan sayang. Sabi niya dyan, gayon man, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Makulit na si Balaam no? Walang wisdom. But stay here, sabi nito, ayan sa English. Ayan, sabi dito sa notes ko, but God allows us to do what we want to do. Binibigyan tayo ng wisdom ng Lord para sa mga bagay na ito. Pero minsan hindi natin pinapakinggan kasi nga, kulang tayo sa pag-usap. Siguro time na yun, nagpabayari si Balaam, hindi niya kinakausap ang Lord, nagkaroon siya ngayon ng ganyang sitwasyon. Ayan, nawalan siya ng wisdom. Amen. Kaya dito sa, ayan, ang nangyari nung pagkatapos ng bagay na yun, sumama na siya. Di ba sabi sa kanya ng Diyos, huwag siya sumama? Pero nga, dahil nga gusto niyang makuha yung kayamanan, pagiging greed niya at corrupt siya, sumama siya. At ito yung dito ko nakilala si Balaam and the talking donkey. Alam niyo na to, may pamilyar na kayo. Nagsalita rin yung donkey. Ayan, ito yung sa 2 Peter na sinasabi ko. Ayan na binanggit siya sa New Testament ni Peter. Sabi niya, lumisilan sa matuwid na landas at niligaw. Pinalaran nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. Dahil dito, siya ay sinumpatan ng kanyang asno
na nagsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Biro mo yung yung donkey nagsalita. English kaya yung salita ng donkey. Hintay pa ba natin magsalita yung Si Freda. Yung mga pusa. Kasi dito pwede nag-apply sa kanila yun eh. Pero pwede sumapi yung spirit ng Diyos sa yun. Mga spirito niyan. Kaya yun. Kailangan pa ba minsan sa atin na matauhan tayo? Na mali na yung ginagawa mo. Kasi nung naglalakad sila, may anghel na humarang na may espada. Natatagpasin si Balaam. Ang nakakita, hindi si Balaam. Kasi nga kulang nga siya eh. Kulang nga siya sa timeline sa wisdom at sarado. Siyempre pagka ikaw sarado na yung utak mo sa puso mo, wala na, hindi mo na nakikita yung mga bagay sa paligid mo. Yung bagay na tinatawag na spiritual. Ay nang kulang na kulang dito sa church. Yung spiritual. Sa ating lahat. Sama ko lang sarili ko kasi para it's a tie. May mga bagay na spiritual na dapat nakikita natin. Hindi na yung mga bagay na narinig natin, physical. Maging aware tayo sa mga ganyan. Lalo-lalo yung mga pagang leader ng salita dapat pinapahiga natin kasi ako sobra ako nabigla sa leader natin dito. Hindi naman nakagraduate ng college pastor. Pero pag nag-preach siya, ako nag-notes ako. Pastor, di siya nag-notes ka. Sabi ko sa kanya, pastor, mag-notes ka. Para masyadong talagang magaling ka na mag-preach. Mas pa, di ba? Pero pagka nagsasalita, di ba? Yun. Kasi we are dealing with the spirit talaga. Hindi natin nakikita yung bagay na meron kahit ngayon. Kaya kailangan maging aware tayo doon. We are binabattle natin sa spiritual. Matindi ang kalaban natin. Baka huwag yung minamaliit si Satan at ang kanyang mga lagay. Andyan lang sila. Nasa air sila. Ayan. Next. Ito si Donkey. I wonder if a talking donkey look like this. Parang, Kasi nga nung time na dumaan sa sa daanan, umarang yung anghel na may espada. Natagpasin siya. Pumunta ngayon sa parang mga puno. Donkey, malit na kabayo. As. Alam ko may pader yun eh. Lumihis yung donkey. Pag-lihis ng donkey doon sa mga taniman, nandun na naman yung anghel. Lumihis na naman. Hanggang na corner na. Nung wala ng tara na kasi yung mga taniman tapos pader na. Sumantal na yung donkey. Pinapalo kasi ni Balaam eh. Kada lilihis yung donkey, pinapalo niya. Baka kakapalo niya may friend. Ba't pinapalo mo? Pinapalo niya eh. Kaya nung ginawa ni Donkey, pinalo siya ulit ng pangatlo, buba na siya. Nagsalita na siya. Ano ka ba? Parang gustong sabihin na ka ba? Ano ba? Sabihin ko ba? Ilang beses mo palo. Nagsakit. Tingnan natin sa 22. Kasama ang dalawa niyang butasan, nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Anghel ni Yahweh, napagad na ito, papaliwanag ko yan. Kasi nga sumama siya sa mga tauhan eh. Nakatayo sa daan ng anghel, hawak ang kanyang tabak na makita ng asdo ang anghel. Lumis ito ng daan, tagpunta sa bukirin. Ayan, sinasabi sa bukirin, sa mga taniman. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na binababalik sa daan. Yung mga sumunod na verse sila nga, hanggang nagpatumba na yung donkey at nagsalita na sa kanya. Hindi ko yata nailagay yung sinabi ng donkey. Sabi ito, if the narration. Tagal ko nang kasama eh. 21-23. Hindi ko nga nailagay. Ayun, ang pinapaliwanag yan, yung discernment ng donkey. Na may nakikita pa siya kung para sa kayo ba lang. Minsan ginagamit talaga ng sa atin. Parang may maaaring tao. Pero kasi special itong pangyayari nito kay Balaam eh. Kaya ito pinapaalala sa atin. Na minsan may taong dapat tumusok sa atin. Baka, kapatid, baka kung ano na pinagsasabi mo, baka wala na sa wish yan.
Baka Diyos na ang kinakalaban mo, hindi na yung ano. Alam mo, nasa Panginoon ka pa. Ayan. Kasi kinakalaban niya ang Diyos. Gusto niya mismo pumunta kay Balak. Kasi yung gusto mong nangyari, mag-meet sila at mag-usap para parang ilihan, so sumpain mismo yung mga Israelita nandun nagkampo sa may Moab. Yun. Kaya even Jackass has discernment to not stand against the angel with the sword in hand. Sabi ito, apparently the donkey has more spiritual discernment than our prophet. Ayan. Because Balaam focused on the reward, no doubt, and the response was too big to poor thing. At ayun yung nga nangyari. Nagsalita yung donkey na di mo ba nakikita, pamamatay ka. At nung nakita ni Balaam, ito yung nangyari. Sabi niya, sa sandaling ito pinakita ni Yahweh kay Balaam, ang anghel na nakatay sa daan, at may hawak na ring tabak, kaya nagpaterepa si Balaam. Lumuhod siya. At tinuloy niya yung mukha niya sa lupa. Kaya sinasabi ko rito, ang anghel hindi basta-basta ang anghel. Alam mo ang tawag doon? Isa siyang pre-incarnate appearance of Jesus Christ. Kasi walang anghel na pwede sampayin ng tao. Kahit sa Revelation, mababasa natin yung anghel na nung lumuhod si Juan sa anghel, katulad pa rin akong lingkod ng Diyos. Sabi ni nung anghel kay Juan. Kasi lumuhod si Juan nung sa pagsulat niya ng Revelation. Pinagbawalan siya. Pero dito, yung anghel, pinayagan siya. Bakit? Dahil ito nga yung tinatawag na pre-incarnate appearance of Jesus Christ in the Old Testament. Actually, itong anghel na to is Jesus Christ. Kaya pinayagan siyang magpatira pa. Ayan. Sumagot ang anghel. At basahin yung sinabi niya, huwag ka nang bumalik, sumama ka sa kanila, ngunit sinabi ko sa iyo. Ayan. Ngunit sinabi ko sa iyo ang sasabihin mo sa kanila. Kumbaga, nagana na siya. Nag-prophesy na siya sa first, parang first Godhead of the Trinity. Sabi niya, yung sinabi ko lang sa iyo, sasabihin mo sa kanila. At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Patayin na nga. Makita nyo? Nagpakita sa kanya ang anghel na sinasabi ng mga scholar at mga talagang nag-aaral ng Bible is si Jesus Christ. Kita natin yan malaki nga rin sa pag-aaral niya ng Bible. Kaya ba't pinayagan ng anghel magpatira pa si Balaam sa kanya? Ito yung error ni Balaam. Una, sa Jude, ito yung sinasabi ko sa Jude 11, who them, for they have traveled in the way of Cain, and have given themselves up to the error of Balaam for gain. Ito na yung mga ano ni Balaam. Ano ba yung mga error ni Balaam? Maalaman natin dito. Ito, inano ka lang siya, in-underline ko siya, kasi yung iba dyan, and have perished in the rebellion of Korah. Iba naman kasi pangyayari. Binanggit lang ni Judas sa sulat niya. Actually si Judas kapatid siya ni Jesus Christ. Sumulat ito. And have given themselves up to the error of Balaam for him. Dahil sa kayamanan. Unang-una, greed o corruption, sinabi ko. First, his heart was not right with God. Hindi talaga tama ang puso niya. Tanungin yung sarili niyo, tama ba ang puso natin sa Panginoon? Minsan, talagang naano tayo dyan. Sumasablay tayo dyan. Nainiwala ako sa mga sandali ito, lalo nandito kayo, na hindi lang sa birthday ni Ate Mariam kayo pumunta. Tama? Dahil birthday ni Ate Mariam. Dahil naniniwala ako na pumunta kayo ito para makinig sa salita ng Lord. Tama ang puso niyo sa Panginoon. Amen. Ayan. His heart was not right with God because of greed and corruption. Pangalawa, compromise. Ito, nakakompromiso. Gusto mong may mangyari hindi maganda sa gawain. Dahil sa kompromiso. Second error was compromising his own morality. Ayan. Dahil sa gusto mong mangyari, to appease sa pagan king. Kasi dito yung kalagayan ni Balaam is ma-appease niya yung pagan king at mabigyan siya ng kayamanan. At ito ay normal sa mga Christian. Sabi, Christians are full of compromise today. Christians today are full of compromise. We compromise by the kind of words we allow to come out of our own mouths. Sa mga pananalita natin. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin.
Kahit text lang, parang nanggaling rin yan sa ano. Kung hindi mo mabanggit sa text, mas maganda pa nga yung kausap sa personally. Para nakikita mo talaga yung ano. Kasi sa text, daming masabi dyan na hindi maganda. Amen? By the books we read and the music we listen to. Even sa mga music, ayan. And by who we hang out. Sa ating mga nakakasama. Yung mga nakakasama ba natin, maayos ba sila? O baka wala kang kasama? Soloista ka. Sa ating Christmas, mga pusa kasama niya. Napapagkamali ako. 15 no? Nanganak na nga pala. 15. Grabe. Pero sa kanta maganda yung si Luisita, di ba? Pagkanta. Praise God. Talaga solo lang siya. Sabi ko, ikaw lang mag-isa, tapos may bisita ka. Ay, ayoko magbisita kasi maraming pusa. Soloist. Ayan. Pero kailangan din natin ng taong makasama. Lalo na pag ating mga kapatid sa pananampalataya. Natutuwa ako sa BS namin kagabi na yun, may isang kapatid doon na talagang wala rin siyang matuturing na kaibigan. Pero sabi ko nga, dito makikita yung totoong kaibigan mo. Yung sincere na kaibigan mo talaga. Kasi ito yung mga kasama mo sa langit eh. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Mga kasama niyo sa langit eh. Kaya masabi ko, nakakalungkot. Yung mga pamilya natin, isa dito natin sasabihan. Kilala niyo sila. May kilala niyo ba isa sa langit. Kaya yun, at least sa mga nakasama natin, yun, nakaka-compromise ang isang Kristiyano. Dahil maling tao na samahan natin. Pati yung pakikinig ng music, sa bagay din yan sa ating pananalita. Yun. Kaya ano tayo, mas maganda yung mas mabilis yung pag-iisip natin kaysa sa ating bibig. Pag-isipin natin lahat ng sinasabi natin kasi kapag nasabi mo na, wala na. Hirap gawin. Tapos pagka ikaw kung ano ka, kung medyo maanong tingin mo sa sarili mo, kapag nagsalita ka ng talaga sinusunod mo yung Bible, your yes should be yes and your no should be no. Baka magharakiri ka. Si Angelo Reyes. Kasi may sasalita ka. Ayun. Mahirap yun. Na dapat pinag-iisipan mabuti. No? Pagdating compromise ang pagiging Kristyano natin sa mga bagay na nadadala tayo ng sarili natin minsan. Ayun ang isang mga warning sa atin. Pangatlo, wala, nangyari. Nabahan ako dun Betrayal. Ayan. Yung betrayal dito, yung nangyari sa Israel. Kasi nga, hindi niya masumpa-sumpa. Nangyari nang kita sila ni Haring Balak. Nanalangin siya. Pinag-pray niya. Ayun na ipag-usap sa Panginoon. At nangyari, lahat ng pinasabi ng Diyos sa kanya is blessed. Ibig na sumpayin yung mga tao. Tandaan natin, ikaw. Kaya sabi rin sa ating mga kapatid na huwag natin sumpayin yung lingkod ng Diyos. Baligtad ang mangyayari. 2 beses niya sinumpa na gustong isumpa ni True Balak, yung Haring Balak. Pero ang sinasabi ni Yahweh kay Balaam, yung lumalabas sa bibig niya is blessing. Binibless niya 2 beses nangyari, 4 na beses, 2 beses binibless niya. At yung pang-4 is nag-prophesy na siya. At pangatlo at pang-4. Kaya tayo, mag-ingat po tayo, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Huwag na huwag po natin silang sumpay, Diyos the Lord. Iba ang balik talaga. Mahirap. Wala akong nakitang Kristiyanong mataas ang tingin sa sarili niya na lumago. Hanggang hindi siya nagbabago. Hanggang hindi niya tatanggap na magpakumbaba. Sabi niya sa betrayal na yan, actually may ginawa si Bala kaya siya naging wicked si Balaam. Ang ginawa niya dahil hindi niya nga masumpa through prayer kay Yahweh. Kasi blessing ang lumalabas sa bibig niya. Inutusan niya na lang si Balak na magpakawala ng mga prostitute, mga babae. Dinaan sa sexy ladies. Sexy ladies! At ano yung nangyari? Immorality. Nagkaroon ng immorality. Pinadala yung mga babae. Yung mga lalaki ng Israel, siyempre, mahihina lang.
Sabi sa ano, di ba? Sa Pidos, nasa tao lang yan. Tapos nangyari na, tao lang kami. Tao lang ako. Nangyari na kasi. Ayun, ganun nangyari. Pinadala ni Balak yung mga sexing, mga gandang babae niya, mga Moabita, at naipagtalik sa mga Israelites. At to the point, pati yung pagsamba nila, sinayayaya na sila ng babae, wala na eh. Dala na sila ng kaseksiyan. Dala na sila ng temptation. Temptation, tama si Ate Mariam. Yun. At sumamba na sila. Kaya dalawa yung nangyari betrayal. Galing na. Sabi ko nga, backdoor, ang ginawa niya, hindi niya matira sa labas, sa loob. Grabe, no? Mga bahay. At ang nangyari niyo sa chapter 25. Oo. Tingnan natin kung ano sumunod ito. Yung silang ilaw. Yan. Kaya sa Doctrine of Balaam, basahin ko ito. Ito maganda ito. Mm. But I have a few things. Ito yung binanggit ni Jesus Christ sa mga taga Pergamus. But I have a few things against you, that you have there those who hold fast to the teaching of Balaam, without Balak to put a stumbling block. Tinuruan niya na gumawa ng stumbling block before the sons of Israel to eat food sacrificed to idols and to commit sexual immorality. Ayun yung ginawa niya. Tinuruan niya si Balak na gawin yun. Kaya doon nabitag ang mga, actually, alam mo, ilan ang namatay sa mga Israelita? Nabawasan sila ng 24,000. Grabe, no? Ilan na lang tayo, mabawasan pa to. Pero praise God, ang dami natin. At ito talaga yung ito talaga yung panalangin namin na talagang dumami tayo. Dumadami na tayo. At dadami pa. Amen? Glory to God. Amen. Yan, praise God. At maraming tinatayo si Lord. At may, next week nga, may mangyayaring ordination na. Tabahan na tayo lahat. Kasi welcome to the club. Sabi nga ng mga nakausap ko, welcome to the club. Ay, masarap ha. Masarap paglingkod sa Diyos. Pero yung talagang burden. Kasi andun ka lahat, sincere ka sa ginagawa mo. Wala kang ginagawang wala kang second option o something. Personal interest, wala dapat yan. Tanggalin mo yan. Ayan. Doctrine of Balaam sa Revelation, istinuruan niya si Balak na magpadala ng mga chika babes doon o mga babae para yun. Food sacrifice to idol. Kasi time na nakipag-sex na sila, sumamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. At ang nangyari, naputol lang yun nung time na itong si Eleazar, na apo ni Aaron, is sinaksak yung isang Israelitang lalaki at isang Moabitang babae. Tinuhog ng sibat. Doon nawala yung galit ng Diyos. Ay, basahin sa chapter 25 ng Numbers. Tinuhog niya. At doon nawala yung galit ng Diyos. Sabi nga ni Lord, ni Yahweh, dahil sa ginawa ni Eleazar, nawala yung galit ko. At tumigil na. Nawala na yung mga natakot na sila. At yun, binles si Eleazar. Na sa kanya manggagaling ang lahat ng high priest. Sa kanyang lahi. Sabi ni Lord sa kanya. Kaya yun sila, ano nila yun? Sila Joshua, si Ezra, mga yan, ni Aaron sa lahi ni Eleazar. Amen? Error of Balaam. Ito yung sinasabi ko na, does Satan brings accusation against you and I? Kasi ito yung sinasabi ko na huwag natin sumpahin yung isang lingkod ng Diyos. Kahit sabihin mo si Pastor ganyan, na ano yan. Actually, may mga tao rito na talagang nawala sila. Ang dami sinasabi. Against kay Pastor. Asa sila ngayon? Masaya kami. Okay na kami. Masaya na kami. Masaya ba talaga? Sa sanlibutan. Masaya sila sa sanlibutan. Yung mga nag-judge, nag-accuse, yung mga wala mangyayari sa'yo. Sa akin meron. Pero, alam ko hindi galing sa Diyos yun. Galing kay Satan yun. Ina-accuse ako ng mga bagay na hindi naman totoo. Sige lang, accuse ka lang. Tingnan natin. Hindi mo alam mga sinasabi mo, pero kinakalaban mo ang Diyos. Alam mo, nasa Diyos ka.
Sabi ko kayo kay Yogi kahapon eh. Ayaw mo lang kay Yogi. Kaya lumas kay Yogi, baka mayak eh. Hayaan mo lang sila. Kasi yung ginagawa mo, naka-focus sa mga pinapagawa sa Diyos. Kasi bilang mga lingkod ng Diyos, may vision sa Kanya, sa akin. Ang mga pinapagawa sa amin. Sige lang. Darating ang time na talagang makikita talaga natin kung anong mangyayari. Amen? Ayan, kung may nag-accuse sa inyo, huwag yung paniwalaan. Bakit? Sabi sa Romans 8:33-34, sino ang makapagharap ng paratang laban sa mga hiniran ng Diyos? Kaya napakalakas sa loob ko kapag ginunan ako ng isaw. Kasi pinanghahawakan ko tumutot eh. Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Bakit sila ba yung nagpawalang sala sa kasalanan ko? Nung time na nandun ako sa karumihan? Sila ba yung nagano ng ano ko? Naglilis sa akin? Sa karumihan ko? Ganun din kayo dapat. Iyan nyo to, i-declare nyo to. Tandaan nyo, walang pwedeng umatol sa inyo. Sino ang hatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay? Tama. Ngunit higit sa lahat, muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. May nag-i-intercede para sa atin. May nananalangin para sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya walang pwedeng sino mag-accuse sa inyo. Ano man yung kadiliman na meron kayo. Ng dating buhay. Walang pwedeng mag-accuse sa inyo. Kaawa-awa. Ang kinakalaban nila Diyos. Yung sinseridad na meron ka, makikita yan talaga sa'yo. Totoo talaga yung paglilingkod mo. Sabi nga, makikilala mo isang lingkod ng Diyos through His fruits. Pag hindi namumunga yan, magtaka ka na. Ang tagal-tagal mo sa gawain, wala ka pa rin bunga. Wala ka na di-disciple. Wala ka man lang na-invite. Kahit pamilya mo, hindi mo man lang masabihan na ano, nabat sa gospel, sa mabuting balita. Sila mapaparusahan ng Diyos. Yung mga nag-aakis sa atin. Kasi trabaho ni Satan yun. Isa sa mga pangalan ni Satan is accuser. Tandaan natin yun. Mabasa natin yun sa Bible. Satan is accuser. Sino man sa atin nakakaranas na ito, i-claim itong Romans chapter 8, 33-34. Sino makapagharap ng paratang laban sa hinirin ng Diyos? Kaya ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Amen? Satan tactics haven't changed all that much. If you cannot curse God people directly, he will try the backdoor approach. Ayan siya sabi ko na. And idolatry and sexual immorality are his go-to temptation. At nangyayari talaga sa mga churches. Sexual immorality is temptation. Idolatry. Ang idolatry hindi lang sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan yan. Sa panahon natin, masabi natin yung mga bagay na nauuna natin kumpara sa Diyos. It's idol. Ano yung mga bagay na yun? Pera. Sideline ako eh. Trabaho, yan. Trabaho yan. Pwede ka namang mag-absent. Na di naman talaga na pag pumasok ng Friday, doon mo pa yung mga kaibigan natin, mga masamang kasama. Marami tayong ina-idolize. Na hindi natin napapansin na nauna natin. Games! Mga mahilig pa sa games dyan. Napupuyat ka, hindi ka nakakatin ng church kasi puyat ka. Kasi nag-games ka. Ang panunod ng Korean novela. Mama ko, sino mama ko? Isasenta na ng Korean mama ko. Nakakatawa. Kakapanood. Ayun yung mga bagay na idol yun, it's idol. Yung mga bagay na nauuna natin bago ang Diyos, it's idol. Tandaan natin ang kapitong araw para sa Panginoon. Hanggat maaari. Ibigay natin sa Lord itong araw na to. May pag-communicate tayo sa bawat isa, may pag-fellowship tayo. Napaka-importante ng fellowship. Diyan ka lalago. Diyan mo makikilala ang bawat isa. Ikaw, baka introvert ka. Naging extrovert ka na. Kasi nakipag-communicate ka eh. Babaguhin ni Lord yan. Glory to glory. Hindi naman na agad-agad. Sabi nga sa kanta, binabago mo ako araw-araw.
Binabago mo ko araw-araw. Nakatala ba rito, Pastor? Oo. Oo. Si Si Kuya Darius. Oo, Ganda yun, Kuya ganda yun. Darius. Paborito niya yun. Si? Kuya Darius. Ask kay Darius. Binabago mo ako araw-araw. Ang paglilingkod sa Diyos is ano? Kapag kakakilala sa Panginoon, hindi overnight. May proseso. Okay? Hindi siya kapag kalabas mo rito ngayon, nakinig ka ng salita ng Panginoon, isa na ka na, angel ka na. Baka masyado ka ng pure. Hindi ka na makakapak ka. Makakasabing ka na. Nagkaroon ng hilo. May halo ka na. Hindi ganun ha. Ano yan, binabago tayo araw-araw. Kaya kung maging mapagpasensya tayo sa mga tao. Ay, napaka-importante kasi nagpapasensya tayo. Isa yan sa tinuturo sa atin ng Bible. Yung patience. Sa trabaho nga, nagpapasensya ka sa amo mo eh. Sa head nurse mo, sa mga ka-workmate mo, kung sino man, sa pasyente mo, di ba? Nagpapasensya nga tayo eh. Sa makina, o yung mga operator dyan, dapat ganun din sa tao kasi hindi yan overnight. Sa Ate Chris, tingnan mo, hindi ko ba yung kasama mo lagi pusa eh. Di ba, kinausap ko iba yan. Di ba yung mundo niyang paglabas nun eh. Kaya, 15 pusa. Kanina ko lang na tawa-tawa, Ate Chris. Praise God. Buti paglabas siya, charge agad, di ba? Kaya maninibago ka na pag-usap sa Ate Chris. Kakapanganak lang daw ng pusa niyang isa, kaya dati 14, 15 na ngayon. Nasa loob ng kwarto, kaya nagulat talaga ako, nasa loob ng kwarto. Praise God. Kasama niya talaga. Kala ko nasa labas lang. Sa loob ng kwarto. Ayan, amen. Isama yun sa tulog. Ayan. If you cannot curse God's people directly, you will try the back door. Wag po natin gagawin niya sa mga lingkod ng Diyos. Tandaan natin na nangungusap sa kanila ang Diyos. Kung nangungusap sa iyo ang Diyos, katulad ni Balaam, nangungusap din sa kanila ang Diyos. Noong time na nagkasala sila, nabildan nila sa Panginoon, ang kasalanan nila, wala ka ng pakailan doon. Tapos na yun. Kung magkasala man niya, it's between him or her and Jesus only. Wala ka ng pakailan doon. Pero kung nakikita mo yan dito sa church na talagang nakikita mo, may karapatang gagawin yun. Kaya mo dapat usawayin yun. Lalo sa mga leaders. Pag natin hayaan yung mga tupa natin talaga nalulod sa kasalanan. May yan tayo sa kanila, may pananagutan ang bawat isa sa atin. Tayo lahat may pananagutan. Amen. At bilang konklusyon, at tayo, praise God, na umaga tayo tapos. Sabi sa 1 John 4:1, mga minamahal, ayan, mapaganda yan. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyo subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos. Ayan. Minsan may mga magagaling mong salita. Baka lang yung salita lang yun. Tingnan nyo yung puso, yung sinseridad. At namumunga ba talaga? Totoo ba? Nagagawa niya ba yung talagang baka sinasabi niya lang. At nakikilala siya sa bunga niya. Ayun laging binabanggit. Na lagi namin pinag-usapan ni Pastor. Kailangan magkaroon ka ng prutas. At pag nagkaroon ka ng prutas, nakita mo, hindi disciple mo, lumalago na. May corona ka sa Panginoon. Crown of glory. First John 4:10. Ang sarap makita ang isang dinidisciple na lumalago. Pero palaguin mo muna ang sarili mo. At ingatan mo ang sarili mo. Mga minamahal, huwag kayong magsipinawala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu ng sila sa Diyos. Ito pa yung pangalawa. Sa 1 Thessalonians 5:20-21, huwag na ninyong baliwalayin ang anumang payag mula sa Diyos. Sabi niya, huwag niyong baliwalayin ang payag mula sa Diyos. Suruin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Huwag natin, kapag may pahayag ang Diyos sa atin, huwag natin baliwalayin. Suruin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. At dito, may pahabol ako rito. Kayo na lang tayo bago ako mag-service, ay bago ako manundok sa transfer. Sabi sa Matthew 20:26-28, hindi ganyan dapat ang umiral sa inyo. Bilang lingkod ng Diyos, kung nais ninyong maging dakila,
dapat kayo maging lingkod sa iba. Nasa Bible study namin ito kagabi. At kung sino man sa inyo nag-nais maging una, sabi, siya'y dapat maging alipin ninyo. Pag ikaw pala ay naglilingkod sa Diyos, kung gusto mo maging leader, dapat ikaw pala ay pinakababa. Kasi ang ginawa ni Jesus Christ ito, sabi niya, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa itutubos ng marami. Hanggang natin si Jesus Christ noong time na Last Supper sila. Bumaba siya sa pinakamababang antas ng pagiging alipin. At ano yun? Di ba, may panahon ng sa Israel, may alipin sa bahay na ano yan eh, may kategory yan. May taga-linis, may taga-hugas, may taga-luto, taga-ligpit, iba pa yun. At siyempre, pinakababa sa lahat yung taga-hugas ng paa ng mga bisita. Kasi ng panahon nila, malayo, naglalakad na sila, tapos nakachinelas lang yan. Tapos sa dinadaan nila, yan, yung ito, disyerto. Kaya pinakababang alipin doon is yung naghugas ang paa. Ang ginawa ni Jesus Christ sa mga disciple niya po, naghugas siya ng paa. At sinabi niya itong word na to. Ito sinabi, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga, na Panginoon at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan pa ng halimbawa, upang gawin naman ninyo yun na ginawa ko sa inyo. Literal ba to? Hindi siya literal. Ang sinasabi dito, kapag ikaw, inilimbawa ng Diyos na bumaba sa pinakantas ng pinakababa ng lipid, ikaw na naging leader, ibaba mo rin yung sarili mo. Huwag ka magmataas. Alam mo naman yung Bible na ang nagmamataas ay binababa. Huwag ka magmalaki, wala ka pagmamalaki. Kahit sino sa atin walang pwede pagmalaki dito. Lahat tayo iligtas lang dahil sa Panginoon Jesus. Tandaan natin yun. Hindi literal yung sinasabi ni Jesus, kasugas hindi natin yung paa ng bawat isa. Kundi ikaw, ibaba mo yung sarili mo. Kasi tataas ka niya. Magpakababa. Napakahalaga ng pagpapakababa. At ayun po yung tinuturo ng Lord sa umagang ito. Nawa may natutunan ng bawat isa. Sa Diyos lang po papuri. Amen. Isa ka na tayo. Amen. Napakagandang mensahe ng ating kapatid, no? So, kanina, parang bigla rin ako napaisip. It's a great reminder po sa ating lahat, no? Especially nowadays, especially sa mga churches, di ba? Sabi nga ni Kuya, di ba, yung mga tinitira, hindi sa labas, kundi mismo sa loob ng church. So, gusto ng kaaway, naguluhin yung church na magkagulo at magkawatak-watak. So, it's a reminder to each and everyone na dapat magprotektahan tayo. Bantayan natin yung isa't isa. Huwag tayo maglaglagan, huwag tayo magkagulo. Dapat magkaisa tayo. You know? I mean, protektahan natin ang bawat isa. Nagpalakasan. Para sa, para ipakita natin sa kaaway na hindi siya magtatagumpay. Amen? So, na pa rin kanina yung reminder din ko yung na Brother Daniel na yung submission sa ating mga leaders. Kasi sabi dito sa Hebrews chapter 13 verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no benefit to you. So, di ba, ang ating mga leaders, dapat huwag din natin bigyan ng kabigatan ng burden, dapat tulungan natin ang ating mga leaders. Kasi kapag yung leader natin is nabibigatan, so nahihirapan din siya, tao rin yan. So, dapat magtulungan tayo, no? Huwag natin bigyan ng kabigatan ng isa't isa. So, susunod na po tayo sa, aking tatawagin ang susunod sa giving, si Pastor Joel. Kuya. Ikaw ang closing prayer.
praise God. Dumako naman po tayo sa isang gawain ng Panginoon kung saan ito po yung pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Di po ba sabi, blessed those who give than to receive. Sabi niya sa Acts chapter 20 verse 35. Mapalad yung mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Ayan, nandiyan na po pala. In every way, I have shown you that delivering like this, it is necessary to help the weak and keep in mind the word of the Lord Jesus. For he said, it is more blessed to give. So, mapalad, ibig sabihin, mas pinagpala yung mga nagbibigay. Ay sabi naman, tatanggap ako, talagang blessing yan. Pero hindi nila alam, mas pinagpala yung mga nagbibigay kaysa mga tumatanggap. Diba? It is more blessed to give than to receive. At yun po, kaya tayo po ay magbigay sa Panginoon. Marami po yung mga revelation sa akin ng Lord. Gaya ng sinasabi rin sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Honor the Lord thy God, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of thine increase, so that thy barn be filled with plenty, and thy presses shall be burst out with new wine. So actually, gusto ko pong bigyan din o i-highlight yung meron pang isa po. So Galatians chapter 6 verse 7 ay ganito naman po yung sinasabi. Ayan. Don't be deceived. God is... Kasi pas pa. Ayan, Pastor. Sa ano? Yan na? Galatians 6:7. Don't be deceived. That's not back. Yan sinasabi kasi dito ko sa Tagalog. Kung ano yung tinanim, yun yung ani. Don't be deceived. God is not mocked. So kung ano po yung ating itananim, ay yun yung ating anihin. So di po ba sa ating mga pagbibigay, sabi nga din doon sa isa pang verse, yung kung gaano yung tinanim, kung marami yung tinanim, kung konti ang tinanim mo, konti rin yung anihin mo. Kung marami mong tinanim, marami kang anihin. Di po ba? 2 Corinthians 9:6. Kaya so kailangan kung ano po ang nais natin na maging, yun po yung ating gagawin. At naranasan ko nga po ito nung way back 2004 ata yun. So, kasi actually nasa Africa po ako around 2008. Hindi. 10 years po ako dun eh. Bali yung umuwi ako 2005. Pero within that year, ay nagtatrabaho po ako doon. Meron akong isang parang secretary ko po siya dahil siya yung nagano sa warehouse. Nagre-receive at nag-deliver ng mga yung tela po na ikakat namin. Ano kasi warehouse to cutting area. So yung secretary ko po na yun ay nag-request sa akin, sabi niya, Bana, pwede mo akong peramin ng pera pambili ng lote. Yung ibig sabihin po ng Bana, boss. Yung po kasi mga managerial, ay yung ano doon, yung supervisor, ay ang category kailangan managerial para makapagtrabaho ka po doon sa African country.
which is sa Malawi. So nung time na yun, ay pinagbigyan ko po siya dahil malaki ang value po ng pera nila. Malaki yung value ng dollar pag kinonvert sa pera nila. Kaya sabi ko magkano lang yun. So pinahiram ko po siya at nakabili siya ng lote. At binayaran niya staggered hanggang natapos. Sabi niya na naman na paano pa pwedeng makabili mga ano din ng pagawa ng bahay. So sabi ko sige. Kaya yun po yung pinagbigyan ko siya hanggang sa siya ay nagkaroon ng bahay at lupa. So kaya nung umuwi po ako noong 2004, praise God dahil hindi ko alam na yung asawa ko binigyan ng wisdom at masinop siya sa pera kaya nakabili po kami ng bahay at lupa sa bagong baryo. So di po ba, kung ano yung itinanim mo, yun po yung aanihin mo. Kasi hindi ko na-expect merong mga taong nag-abroad 5 years, 10 years, 20 years, wala pa rin silang bahay. Wow. Diba? Pero ako doon, ilang years lang po ay talagang pinagpala na ng Panginoon. Kaya napakaganda po talaga na tayo po ay magbibigay para sa gawain ng Panginoon. Ay, hindi lang sa gawain ng Panginoon, kundi sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kasi simula po nung ako ay nandun sa since way back 1993, nag-abroad po ako sa Alcobar. 2 years akong mahigit doon. Minsan doon po ako nag-start na bigay ng tithes. Kasi nangyari po noon, nakakita ako ng pera sa kalye. Ay sabi ko, wala namang pagbalikan nito. Kaya sabi ko, Lord, nag-pray ako, Lord, pag walang nag-claim nito, ay ito ay, noon bago pa lang po akong Kristiyano. So, kaya nung dumaan na yung term, ay sabi ko, Lord, talagang para sa akin ito. Kaya, ayun, yung kabuuan po ng pera, yung tithes, binigay ko talaga sa doon po nag-start. Yun yung naging susi para ako ay makapag-start ng, at simula po noon, since 1993, dire-diretso na po yung tithes ko, hindi po na ito. Magkaroon man ng mga problema, talagang tuloy-tuloy. Hanggang, yun nga, pag minsan talagang matinding, mga, yung hindi inaasahang pagkakataon. Yun po, pero, praise God, dahil halos lahat ng panahon, halos lahat ng mga sahod ko, bawat sahod ko ay binibigay ko po sa yung tithes ko po para sa Lord. Kaya talagang nandun po yung mga blessing. Hindi lang po sa akin, kundi sa aking buong pamilya. Talagang binigyan po ng katalinuhan yung aking mga anak. Bagamat kulang yung sahod ko, ay 2 college nagkasabay, tapos meron pang 2 maliit na baby naggagatas. Pero niyo po yun, ay ang sahod ko lang ay wala pang 2,000. Saan ko pupulutin yung pang-college, ng 2 panggatas. Pero God provide. Amen. Renovate po niya, ganun po ang Panginoon Diyos. Kapag tayo naging faithful. Marami pong bagay-bagay na mga dumating, talagang mga pagsubok. Pero pinanatili po ako ng Panginoon Diyos na matagal. At hanggang ngayon po, nandito ako sa harap nyo. Kaya nais ko po na maging encourage din po para sa inyo na huwag po tayo makakalimot magbigay para sa gawain ng Panginoon. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po magbigay para sa gawain ng Panginoon. Some cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence.
Amen. Praise God. Napakagandang alay sa ating Panginoong Diyos. Ano? Hindi lang sa financial, kundi sa talent na meron tayo, pwede tayong magbigay sa Lord. Maging sa ating mga panalangin, sa ating mga kapatiran, isang uri ng pagbibigay. Maging sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, pagminahal mo yan, pagbibigay mo. Nagbibigay ka sa Panginoong Diyos dahil kung tutusin ng Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya kung ating mamahalin ng lubusan ng ating kapwa, ang ating mga kapatiran, ay nagbibigay na po tayo. So magbigay po tayo all out. Hello, kaya niyo po ba yan? Amen. All out. Amen. Mahalin po natin ang ating mga kapatiran. Una, yung ating, siyempre, yung ating family. Mahalin natin yung ating family. Yung pa pagbibigay. Kasi ang unang nagbigay ng pagmamahal ay ang ating Panginoong Diyos. Binigay niya yung kanyang bugtong na nagdipa. So kaya salamat po sa ating Panginoong Diyos. Sige, pagpasalamat po natin ang mga blessing na ito. Hallelujah. Glory to God. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang pinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. At sa mga kumpanya po na naging daluyan ng mga pagpapalang pinansyal. Thank you, Lord, sa aming bawat mga kumpanya. I pray and we pray, Lord God, na kayo po ay patuloy na magpala sa aming bawat mga kumpanya. At patuloy din po ninyo na pagpalain ng bawat puso, kaisipan ng Espiritu at kaluluwa ng bawat sa para kami po ay patuloy na maglalaan, magbibigay para sa gawain ng Panginoon, para sa kalalago at ikakatatag nito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord God. At Panginoon Diyos, pagpalain mo rin po ang mga kamay na iingat ng mga pagpapalang ito na nawa ito ay patuloy na magamit para po sa pagpapalago, pagpapatatag ng iyong dakilang gawain. Salamat po, Lord. Hallelujah. Sa ilang po namin, ibinabalik at pinapatungkol ang lahat ng papuri, pasasalamat, paglawalhati at pagdakilan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Bago ang lahat, may gusto sanang tawagin. Aking tatawagin po ang ating kapatid na si Kuya Arnel. Wow! Saan na yun? Kapit na, bro! Wala po siya luto. Nagluto pa daw siya. Nasa po. Yung Friday, nabigyan na sa ating Aliw mong tawag. Akong tawagan, utro, akong igsuon. Nga kalihog, andin di sa atubangan. Kinami gamay yung regalo para sa inyo, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hindi na ako naman siya. Ay, sa igsuon. Kung saan yung mastorya? Wala ka ra. Wala ka kitanran. Sa pubesita kay MVP, hindi ka nag-speech. Magandang tanghali sa ating lahat. Una sa lahat, pasalamat sa UICG's family na yung puso ko tinanggap dito. Kahit pag-uwan ako, naramdaman ko na yung pagkikisama sa lahat. Salamat din ako sa Panginoon na umabot ako ng 41 years old na. Parang wala pa. Parang wala pa. Salamat sa lahat. Yan lang. Welcome po. Okay, isa pa yan. Nako'y tawagon po. Usa na to kay Igsuon. Ay, sorry. Ay, tatawagin na ang isang kapatid. Kasi po, wala po tayo mo ng ano ngayon. Kasi medyo late na. At i-celebrate natin ang kanyang special birthday. Amen. Isang happy birthday dyan! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Thank you, thank you, thank you. Happy 18th birthday! Una, magpasalamat po ako sa Diyos na buhay na inabot ako po ng edad ko ng
55. Pero Parang hindi pa 55 pa. Parang 18 lang ah. at kahit na 55 ako, pero wala pa akong maintenance. Strong, healthy, binigay ni Lord sa akin. Ganyan kung maglingkod tayo sa Panginoon, ginapag-ingatan po tayo at bigyan tayo ng good health, protection sa araw-araw. Pangalawa po, pasalamat din po ako sa Diyos na sa binigay niya sa promotion sa aking anak na sa kanyang trabaho. Supervisor po. Kaya sabi ko, praise God, hindi na ako magpadala sa iyo, sabi ko. Kasi malaki na ang sahod mo. Sabi, opo ma, sige lang ma, sabi niya. O praise God naman. Pangatlo, pasalamat ako sa Diyos na buhay dahil yung ginapray natin last Monday, yung kuan ko, yung baladiya ko po na renew na po ng amo namin. Yun lang po. To God be the Lord. Amen. Amen. Happy birthday. Ay, meron din pala akong share. Natutuwa yung nakagalak yung puso ko. Iba talaga paglingkod ni Lord. Ikukwento ko lang yung nangyari ng last week ba yun? Ate Angel. Kasi sabi sa Ate Angel, uwi ng Pilipinas. Makakadaan siya doon sa lugar namin. Sabi niya, Tay, tawagan mo yung anak mo, tanungin mo anong gusto niyang gift. Pasalubong galing sa akin. Sabi niya, tinawagan namin, sabi ko na, anong gusto mo pasalubong ni Mami para sa'yo? Sabi niya, wala ma. Sabi, sige na, mag-ano ka, anong gusto mo? Sabi niya, gusto ko ng Bible. Ngayon, natigil kami ni Angel. Sabi niya, Bible, Ate Mahal. Dito talaga sa Saudi, Bible ang hihingin mo sa akin. Tapos sabi niya, no, ano gusto mong Bible? English, Tagalog, siya niya English. Sabi ko talaga na, wala kayo bang gustong ikalo mula sa akin siya. Wala ma. Ayun, yun lang daw. So nakakatawa ng puso na, he is actually turning 14. So, at his age, di ba, gusto niya yung siguro mga, mostly sa mga kabataan, gusto nila yung mga gadgets, mga gamit. So, yung anak ko, napaka-bless ko kasi lumaki siya na hindi siya, alam mo yung materialistic, hindi pala hingi ng mga bagay-bagay. So, thankful din ako sa mga magulang ko kasi, dati na ako yung parang, nalulungkot ako kasi I grew up na wala sila lagi kasi laging busy yung mga magulang ko sa trabaho. Nung nag-retire naman sila, alam mo yung nag-abroad na ako, naiwan ko yung anak ko doon sa Pilipinas. So, nabuhos sa anak ko yung, alam mo yung inaasamasan ko dati ng time, yung pagmamahal nila, nabuhos doon sa anak ko. So, napabless ko. So, grabe talaga ang ginagawa ni Lord sa buhay ko. So, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Tatawagin ko naman po announcement na pala. Saan yun? Ato ang blueprint. Blueprint. August 22? Okay. So, next week na pala. Ang mga gagamitin po sa August 22. So, the leader's prayer? Pastor Roger. Closing prayer. Pastor Nelson? Opo. Okay. Opening. Presider, si Tatay Fred. Opening prayer, Sister Lisa. Scripture reading, Brother Ogie. Okay. Sige. Worship leader, si Brother Francis. At saka ang divine message, Pastor Nelson. Okay. Short exhortation, Pastor Nelly. Dito na ba si Pastor Nelly? Wala pa. Apa. Wala pa. Sa next month pa sila. Okay. Sa group, ang food, si grupo ni Ate Maria. Hindi. Ano na? A, B. B. Si Sister Maria, ang nakalagay dito eh. Hindi, kami ngayon. Sa baba, sa baba. Sa baba. Oh, B. Okay. Pergamos pala. Oo. Okay, ang closing prayer, Pastor Roger. And benediction, Pastor Roger din po.
And announcement din po bukas, may gaganapin na prayer tower. So, Dito. iniimbitahan ko po ang lahat na mag-attend po tayo bukas. Prayer tower po ng ACTS. Dito po gaganapin sa ating bahay panambahan. Tayong sponsor. Okay, tayo ang sponsor. So, I encourage each and everyone na pumunta po. And every Monday po, meron po tayong prayer meeting. So, kung sino po yung available, ay niniyahan ko rin po na dumuna kayo. 8 p.m. po ang start po yun. So, tatawagin po si Pastor Pastor Joel. Pastor Roger. Ay, Pastor Joel ka na. Sa closing prayer. Sipo. Sister Mariam, dito ka. Kaya nga. Nagluluto. Amen. Minsan pa po palakpan natin ang Panginoon. Glory to God. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang aming natanggap sa araw na ito. Salamat po, Ama, sa iyong banal, makapangyarihang salita na iyo pong itinuro sa amin, sa bawat sa Lord. Salamat. And we know and we believe, Lord God, na natanggap ng bawat sa iyong bahagi po, ng bawat sa po sa mga itinuturo mo po sa amin. Kaya hayaan mo nga po, Diyos, ng mga salita mong ito, ng mga katuruan mong ito, Lord God, ay amin pong mapanatili sa aming bawat puso, sa aming kaisipan. At hayaan mo nga po, Diyos, na ito ay aming may apply. Ito ay magrema sa aming bawat buhay. Kaya maraming po salamat, Lord God, dahil alam po namin na ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tunay nga po na kayo ay hindi po kayo nagpapabaya. Yes. Subalit nariyan po kayo para kami ay patuloy na pangunahan, i-guide. Yes, Father God in heaven, maraming po salamat. At sa lahat ng mga kapatid po na ginamit sa araw na ito, salamat po sa anointing ng banal mong Espiritu, lalong-lalo na po sa kabuuan ng music ministry. Yes, sir. Thank you, Lord God, sa kanilang bawat pag-effort, sa kanilang pagpapagal para po maisayos at may practice ang mga kanta Panginoon, namin pong iaalay sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord God, dahil nakita namin, naramdaman namin na ikaw po ay napangiti at nagalak po sa aming pag-aawitan. Kaya salamat po, Lord, sa pagtanggap mo po sa aming mga papurit awitan para sa iyo, Panginoon. At Lord God, salamat din sa pangusap mo po sa bawat puso ng bawat isa, dahil alam po namin na ito ay tumimo sa bawat puso ng iyong mga anak at mga lingkod mo. Kaya maraming salamat, Lord God, sa lahat ng mga ginamit mo po, sa mga nagpagal, nag-exert ng kanilang effort para po may daos po ang iyong dakilang gawain sa araw nito. Thank you, Lord God, sa kanilang bawat buhay. Kayo po yung patuloy yung magpala at magkaloob ng panibagong kalakasan, kasiglahan sa kanilang bawat buhay, lalo na po kasiglang spiritual. Ama, maraming salamat at sa aming mga kapatid na nag-transport sa kanilang sa pag-iingat mo po sa kanila na sila sinamahan mo at tinatid ng payapatigtas sa kanilang bawat mga destinasyon hanggang sa kanilang pagpunta sa lugar na ito para dito kami sama-sama magpuri. Lord, sa aming ibang mga kapatid na hindi namin nakasama, nakapiling sa araw na ito, Lord, ay aming hiling at dalangin na kayo rin po yung patuloy na mag-ingat magpala sa kanila saan man dako sila naroroon sa oras na ito. Continue bless them, Lord God, and guide them. Bless and protect them always, O God, even their every family. At nawa sa susunod na mga Friday ay sila ay aming palagi at patuloy na makasama at makadawang palad kami para kami po sama-samang magbibigay ng parangal sa iyo, Diyos. Salamat din po, Lord God, sa aming kapatid na si Sister Mariam, Lord.
na nagdaos ng 55 taon ng kanyang kapanganakan, Panginoon. Maraming po salamat dahil ikaw po yung nagbigay ng patuloy na kalakasan ng pangangatawan. Lord, thank you for the good health and the strength that you have given to her. Lord God, maraming po salamat dahil alam po namin naman na ikaw din yung patuloy na nagtuturo, nagbuhubog sa kanya para siya gamitin mo po bilang iyong lingkod. Kaya I pray for the continuous anointing of your Holy Spirit be upon Sister Mariam in Jesus Christ's mighty name. And let your divine covering protection by the precious blood of Jesus at sa pamagitan din ng dakilang kapangyarihan na kumikilos sa aming bawat buhay. Sa buhay niya, Panginoon, hayaan mo nga po ito yung patuloy na magpala at mag-ingat sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Lalong-lalo na po kay Dave at ang kanyang binubuong pamilya, Panginoon. Continue bless, guide, and protect them always. Maging yung trabaho po niya. I bless mo and let their favor of God be upon him in Jesus Christ mighty name. Salamat po, Lord, sa isa na namang masagana at pinagpalang taon sa buhay ni Sister Mariam. Hallelujah. Oh, glory to the living God. Yes, Lord. At salamat po, Ama, dahil ikaw po yung magpapadaloy ng mga biyaya at pagpapala and the anointing of your Holy Spirit upon Sister Mariam's life, O God, in Jesus Christ's mighty name. Maayos at malinaw na pananalita, I decree and declare, Amen, in Jesus Christ's mighty name, lalo na po sa kanyang pagbabahagi ng iyong banal na salita. Amen. Right now, in Jesus' name, I release maayos at malinaw na pananalita with wisdom and the anointing of your Holy Spirit be upon her. In Jesus' name, regalo mo na po yan, Lord, sa kanya. Kami po yung naglalambing sa iyo, Lord. Ito po, regalo mo po sa kanya sa kanyang kaarawan. In Jesus' name, yung malinaw at maayos na pananalita with the anointing of your Holy Spirit. In Jesus Christ's mighty name, I release right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Lord, dahil alam po at nananampalataya kami na ikaw po may plano sa buhay ni Sister Mariam. Salamat po, Lord. Muli, sa iyo po namin ipinagkakaloob ang lahat ng pasasalamat patungkol sa kanyang buhay, sa panibagong isang taong masagana at pinagpala na ibinigay niyo po sa kanya. Thank you, Lord God. Maging kay Brother Neil po, Lord, ay nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan na binigay niyo po siya ng panibagong isang masaganang taon na pinagpala na naman sa buhay niya na ipinadaloy mo po sa buhay niya. Kaya maraming salamat, Lord, sa kalakasan, kasiglahan ng pangatawan na yung pinapanatili sa buhay ni Brother Arnel. Thank you for the good health and the strength even his whole family, O God. Lord, that you continue protecting them in the mighty name of Jesus by the precious blood of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord God. Let your divine covering protection be upon them, be upon their every family. In Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ's mighty name. Salamat po, Lord, sa pagpapala mo sa kanya, sa bawat gawa ng kanyang mga kamay, sa pagpapala mo po sa kanyang kumpanya, at sa pagpapala mo po at pag-ingat protection sa kanyang buong pamilya. Salamat po, Lord. Muli, Panginoon, salamat sa isang masagana at pinagpalang taon na naman na ibinigay mo pinagkaloob kay Brother Arnel, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat, Lord God. At Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng iyong mga anak at mga lingkod mo, lalong-lalo na po sa kabuuan ng leadership, na patuloy niyo po kaming pagkaisang bigkisin sa isang espiritu, sa isang pananampalataya, sa isang layunin, na ikaw ay patuloy na madakilang maparangalan sa iglesia ito ng UICHGM. Kaya Lord, continue unite us in one spirit, in one love, in one faith, in one church, in Jesus Christ's mighty name, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. At kung ano man po yung mga plano o gawa ng Diablo para gambalain ang iglesia ito, at Lord, maging yung mga lingkod mo na ginagambala sa pamagitan ng kaaway, Panginoon, na hindi namin pinapahintulutan, bagkos winawasak namin, dinudurog in Jesus Christ's mighty name ano mga plano gawa ng Diablo sa buhay ng iyong mga anak, mga lingkod mo, lalo na po sa kabuuan ng leadership ng UICHGM. Lord, maraming salamat. Let your will be done in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ikaw ay patuloy na maparangalan, ikaw ay patuloy na maluwalhati, madakila sa buhay po ng iyong mga anak at mga lingkod mo. At Lord, patuloy ka po na magtuturo, patuloy ka po
mag-guide by your Holy Spirit para po hindi head knowledge lamang ang meron kami, because we are guided by the Holy Spirit. And your word will be preached, and your word will be taught in the mighty name of Jesus with the anointing of your Holy Spirit. Kaya Ama, maraming po salamat muli. Sa iyo lamang ang kapurihan, ang kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakailanman, in Jesus Christ's mighty name of Nazareth. Kaya mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Oh, glory to the living God. For right now, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I speak blessing. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, I speak blessing. Receive the blessing from our Almighty God. Financial blessing, material blessing, emotional blessing, spiritual blessing. Receive right now. Receive in Jesus Christ's mighty name of Nazareth. Receive. And may the grace of our Lord Jesus, in the love of the Father, in the communion of the Holy Spirit, be with you always. Amen and amen. Hallelujah. Ano ka tayo mo kay Francis? Yung todo. Sige po, ito po natin yung ating mga kamay. Magkaisa tayo. Dahil sabi ng salita ng Diyos na 2 o 3 na nagkakaisa sa panalangin ay kanya pong tutugunin. Amen? Hallelujah. At sabi rin niya sa kanyang salita na ano man ang ating hilingin sa ating mga panalangin, manalig tayo na magtanggap na natin ito. At ito nga ay ating tatanggapin. Kaya Lord, narito po kami nagkakaisa at nananampalataya kami sa iyong banal at makapangyarihang salita na tunay nga po Diyos na ipagkakalobo po yung aming mga kahilingan sa oras nito. At kahit nga po hindi pa namin binabanggit, alam mo na po yung aming mga kahilingan o yung desire ng aming bawat puso. Kaya Lord, sa oras na ito ay aming pong ipinag-pray yung anak po ni Sister Edna, Lord, na nasa ospital ngayon. Ikaw po yung higit na nakakaunawa, nakakaalam sa kanyang sitwasyon sa oras nito. Lord God, anumang uri ng karamdaman niyan, Panginoon, kaya sa pangalan ng Panginoong Yesus na taga-Nazaret, ay aming sinasawata ang espiritu ng karamdaman sa buhay ng anak ni Sister Edna. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, we rebuke all the spirit of sickness sa buhay ng anak ni Joshua. Yes, Lord, yung si Joshua, Lord, na anak ni Sister Edna. We rebuke all this evil spirit of sickness sa buhay ni Joshua in the mighty name of Jesus Christ, mighty name. And right now, O Lord God, in behalf of Sister Edna, O Lord God, narito po siya. At patungo doon sa ospital na kanyang kinalalagyan ngayon, we release the healing power. Right now, in Jesus' name, hindi po maiksi ang iyong kamay. Bagkos ito ay napakahaba, Lord God, at aabutin mo yung kanyang sitwasyon, yung karamdaman na yan, Panginoon, na hindi sa kanya. Bagkos, Lord, ito ay pinagaling mo na sa oras nito. We decree and declare in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, the healing power right now. We release right now the healing power. In Jesus Christ's mighty name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Thank you, Lord, to the healing power that you have been released right now. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed. Thank you, Lord God, sa iyong kabutihan dahil ikaw po yung Diyos na makagagawa ng lahat ng ito. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya maraming salamat, Ama, muli sa iyo lamang namin ipinapatungkol ang kapurihan dahil alam po namin naman na sila ay magpapatotoo sa mga kabutihan, sa karanasan, kapangyarihan na kanilang naranasan sa oras na ito. Thank you, Lord, sa iyo lamang po ang kapurihan, kaluwalhati at kadakilaan magpakailanman in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Amen. Bilang pangwakas sa ulit. Kantahin ulit natin ang tutong guy. Amen. Dahil walang inigit sa anak pa rin ng Diyos. Tayo yung Anang iipan sa ligayang nagkaraman ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig ko. Ikaw ang Diyos na buhay, ang pag-ibig ko sa'yo ialay. Tumanapin ka at magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagtitingin sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagtitingin sa buhay ko. Ang pagpuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, ang pagpuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Tayo na! Sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag siyang nagtitingin sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag siyang nagtitingin sa buhay ko. Todo bigay, ang pagpuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Family picture. Yan na, ito na. Oh, nawala yung celebrant ka. Sige na. Kaya. Dali na daw. Dai. Picture. Kasi na may birthday. Bakit wala? Masyado sa akin. Oo. Sabi naman sa akin yung nabalabala. Dito na tayo. Wala si birthday. Ako na lang. Picture. Wala yung birthday. Ako na lang. Birthday wala. Ako na lang. Proxy. Christian. Sister. Ate ka. Dito. Ate ka. Ito. Pastor, sama. Bas. Yun o. Yun o. Diba? Okay, tingin po dito lahat. O, lahat magsabi ng amen. Amen! Tama yan. Wala yung may birthday eh. Andyan, hindi sa soft drinks. Okay, isa pa po. Hindi na si Ate Marian. Hindi, pagpasok na. Ate Marian! Tara. Birthday girl! Ate Marian, si Ate Marian. Dali na bro. Kaya na, dito ka na. Patakante naman eh. Sarap ka kasi meron makita ka. Nakaabot na sa picture.
Bakit po? Unahan. Praise God. Ayun, please. Lalo pag nakanyo, wala nang tigil. Kukunin niya kayo niya, may estudyante siya, babalik naman siya. Dali na, kain na, dali na. Hindi, record lang kasi Ay, pas, ano, tama, sabi natin.